Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, this is the 1 month update ng paggamit ko ng rejuvenating set na si Brilliant Skin. So, ang sasabihin ko po sa inyo ay naging result po ng paggamit ko sa kanya for 1 month. Actually, mga 1 month nga in 1 week. So, ito yung mga results na, or ang mga na-experience ko sa paggamit sa kanya after 1 month. Ito guys, yung pangalawang gamit ko ng Brilliant Skin after 5 years. Ang pinakauna kong gamit sa kanya is 5 years ago. Tapos, ngayon ko lang ulit siya tinry. At sinabi ko nga sa una kong video na malaki na nga ng pinagbago nitong set na to kasi lahat ng ingredients, lalong-lalo na yung pinaka-main ingredients doon sa set niya ay talagang in-indicate niya doon sa box at in-explain pa niya kung ano na yung mangyayari sa skin mo or ano ba yung magiging reaction kapag ka gumagamit ng may ganong ingredient. So, ako naman guys, sa paggamit ko sa kanya, nag-note na ako dito kung ano ba mga nangyayari sa skin ko. And, nag-note din ako kung ano ba, may mga tanong kasi guys. So, sasama na rin natin dito sa video na to. So, ito guys, sa 1 month and 1 week na paggamit ko sa kanya, yung aking toner ay halos hindi pa talaga naubos. Ayan, tingnan nyo guys. Lang. Ayan. Napakadami pa talaga guys. Ayan o, andito pa yung toner. Ibig sabihin, ganyan pakadami yung toner niya. And sa akin namang cream, ayan, madami pa rin siya. Parang hindi lang siya halata, pero madami siya. And hindi siya masyadong nag-darken kasi, ayun, hindi ko to ine-expose talaga sa sobrang init na lugar. Lalo na yung masisikatan siya ng araw. Hindi ko siya ini-expose doon. So, nilalagay ko siya doon sa lugar na medyo tago siya. Siyempre, para ma-protection lang din at hindi siya mag-discolorate. So, ayun. Ayan, sa paggamit ko pala sa kanya guys, for 1 month and 1 week, ay hindi naman ako nag-over-peeling. Hindi ko din alam guys kung bakit hindi ako masyado nag-peel. Hindi naman ako gumamit masyado na moisturizer. Gagamit lang ako nung kapag talaga kailangan or kung kunwari alis kami ng bahay, may pupuntahan kami. Tsaka lang ako mag-moisturizer. Pero hindi naman kasi talaga for the past 1 month na paggamit ko sa kanya. Halos 2 beses lang yata akong nalabas. And doon lang ako nakagamit ng moisturizer. Pero hindi talaga ako masyadong nag-peel sa kanya. Mga dito lang guys na area. Tsaka dito, dyan lang banda yung nag-peel. Yun lang yung mga areas na nag-peel sa akin. The rest, wala masyado. Kahit na, every night naman ako naglalagay ng toner and ng cream. Siguro mga 2 beses lang din or mga 4 na beses sa buong buwan at 1 linggo na paggamit ko sa kanya na hindi ako nag-toner. Pero si cream, always talaga yun. Lagi ako naglalagay. And, ayun, wala masyadong feeling guys. Sakto lang, micro peeling lang. Pero nakikita ko naman yung improvement ng skin ko day by day. And sa 1 month and 1 week, hindi rin ako naka-experience na redness, ng sobrang redness. Parang mamink-mink lang yung face ko. And hindi rin ako naka-experience ng sobrang tinging feeling. Hindi masyado. Siguro pagka sunod-sunod yung paglagay ko ng toner, may konti pero tolerable. And hindi siya katulad ng experience ko nung una ko siyang ginamit na as in talaga guys. Wala pang 1 linggo, mararamdaman mo na talaga yung rejuvenating set dahil grabe, ang niya, parang nanunusok at makate sa face. Ito, wala, I don't know kung dahil ba to na experience ko na siya before, pero malaki talaga yung pinagbago niya kasi before din naman na paggamit ko nito ay nag-peel naman ako doon and grabe niyang feeling nun. Kaya napilitan din naman ako doon na stop siya from time to time. Hindi ko siya tinutuloy kapag masakit, hindi ko talaga siya tinutuloy. Kasi yun nga guys, yung masasabi ko sa inyo or tips ko na kapag gumagamit kayo nito at medyo mahapdi siya, huwag tiis ganda, tigil agad. Pagpahingahin yung skin nyo, pag naka-recover na yung skin nyo, tsaka kayo magtuloy ulit. Kasi pwede naman yun kapag ka nag-heal na siya,
tsaka nyo lang ituloy. Kasi baka imbis na gumanda or mag-improve yung skin nyo, baka mas lalong lumala. So, mas better na pakinggan nyo yung nararamdaman nyo kung masakit ba siya or kung may iba na ba siyang effect. Kaya kailangan ko na ba itong itigil. At trust niyo yung instincts niyo and yung syempre nararamdaman niyo, 'di ba? Hindi pwedeng tiis ganda, guys. Hindi na hindi na applicable yung sinasabing tiis ganda. Yung tiis ganda na sinasabi para na lang yung sa presyo ng pampaganda na pipiliin nyo. Pero yung tiis, as in magtitiis ka talaga para lang magumanda ka, no. Or I mean, yung effect niya, sobrang sakit, sobrang katino. Tigil. or wag kang gumamit ng ganun. So, ayun, yun yung mga naramdaman ko. And anyway, guys, sa paggamit ko pala nito, ayan, sa first month or sa first video ko, pinakita ko na meron ako ditong pimple marks and yung talaga nakukutkot ko. And 1 month and 1 week, andyan pa rin siya. And from time to time, nagkaka-breakouts pa rin talaga ako. Meron pa nga ako dito sa bandang noo ko. Hindi siya masyadong kita kasi nagpulbo ako ngayon. Ayan. So, naglagay lang pala ako ngayon ng sunblock and nagkonting makeup. And, ayan, hindi na siya masyadong kita, diba? So, kita pa din yun naman yung, nanal ko dito, tsaka yung parang ugat na marka ko diyan. Kita pa rin naman siya kasi hindi talaga ako nag-foundation ngayon para makita niyo kung ano yung result sa skin ko. And maputi siya. So, ayan, medyo pantay naman siya sa katawan ko kasi gagawa pa tayo. Ang next video natin is kung ano ba yung ginagamit ko sa katawan ko para naman syempre hindi maiwan at para hindi naman magmukhang ang tawag doon, magkaiba sila ng kulay kasi syempre pag gumamit ka ng rejuvenating, isang effect niya rin doon para doon sa pagpapagaling ng mga pimples, pagpapaganda ng skin yung pores mo, pagpa-close sa mga ganun, pagka-glass skin, ay kasama doon yung pagiging maputi niya. So, kailangan may ginagamit tayo sa ating body para syempre hindi maiwan at hindi yung mukha lang natin yung maputi. So, that's in my next video na gagawa ko ng kung ano mga ginagamit ko. And isa pa, may mga tanong pala sa akin while gumagamit ako nito sa videos ko, may mga tanong kung pwede bang gumamit ng serum or moisturizer. So, sa nakita ko naman guys, yung ibang rejuvenating may kasama na nga silang serum. So, yes, pwede po si serum, especially si vitamin C. Pwede po siyang gamitin while gumagamit ng rejuvenating set. And si moisturizer naman, yes, pwede din po. Kaso, yung magiging effect nga lang ni moisturizer, kung gumagamit ka ng rejuvenating set at gumagamit ka rin ng moisturizer, made-delay mo lang po kung ano yung dapat na maging process ng rejuvenating set, which is dapat nagpipiling ka, yung pag-i-heal niya ng, kung kunwari meron kang acne, pag-i-heal niya, medyo nadidelay yun kasi syempre na-moisturize. Yung ginagawa kasi ng rejuvenating set, parang pag gumagamit ka nito, magda-dry talaga yung skin mo, which is normal naman dahil yun yung process niya sa pag-heal ng kung ano man yung meron kang problem sa skin mo. Next is, okay lang ba gamitin yung toner and cream na nag-darken? Yes po, okay lang po kahit na nag-darken na po ang kulay o nag-discolorate na po ang kulay ng toner at ng cream nyo, safe pa rin po siya gamitin as long as hindi siya expired. Kasi meron lang tayo dyan isang active ingredients na kung mag-iba yung temperature, ay nagde-discolorate siya. Pero okay pa din yan. Safe pa din po yan gamitin as long as hindi siya expired. So, ayun. And, when to stop using rejuvenating set? Ang dapat lang talaga guys ng span na paggamit ng skincare na to is 1 month. So, after 1 month, ay dapat tumigil ka na, mag-rest ka ng i-rest mo yung skin mo for 1 month din. And then after that rest, tsaka ka na gumamit ng milder version, yung maintenance nila, or
depende sa case mo, kung meron ka pa din talaga, or kung severe yung case, diba? Sabihin ko na lang, severe, kung kunwari, grabe talaga yung acne mo, tapos hindi ka pa satisfied sa first month na paggamit mo sa kanya, pwede mo pa rin siyang gamitin. Kaya itago niyo lang yung mga toner at cream nyo na natira, kasi after rest, kung gusto niyo pang gumamit, pwede pa siya. Basta mag-rest po talaga ng 1 month bago po gumamit ulit. Huwag po ituloy-tuloy kasi ang cons naman po ng paggamit nito kapag tinuloy-tuloy mo is masisira na po yung skin barrier mo, which is imbis na mas gumanda yung skin mo ay mas lalo siyang, baka mas lalong lumala. So dapat pag sinabing 4 month lang na ganyan, hanggang dun ka lang, tapos i-rest mo na. Ugaliin po natin bumasa ng instruction at sumunod sa instruction. Huwag po tayo magmadali sa result kasi kung kailan po tayo nagmamadali, saka po mas nagiging disaster yung result niya, di ba? Imbis na, kaya maraming nagkakamaling babae or marami ding natatakot kasi yung iba kasi siguro yung mga nagpo-post, di ba? Or mga gumagawa din ng mga videos na yung grabe na sunog yung skin nila, nagkaroon sila ng melasma, ng ganito kasi mali po yung paggamit ng set at siguro nagmadali, dinamihan yung paglagay. Basta po, sinasabi ko, magbasa po ng instruction at sundin yung instruction. Kasi ako, sa ginamit ko siya ng for 1 month and 1 week, ay hindi ako masyadong nasaktan. Hindi masyadong masakit, hindi rin masyadong nag-feel. Kasi 3 to 5 drops lang talagang ginagamit ko na toner. And konting-konti lang na cream. Tapos, never forget sunblock. So, yun. Ano pa ba ang things to remember? Ito yung isang things to remember, guys. Kapag gumagamit ka ng rejuvenating set is never skip sunblock. Huwag talaga, guys. Huwag ka mag-skip ng sunblock kahit na nasa bahay ka lang. And huwag mo rin tigilan yung pagsa-sunblock after a month and during rest time. Yung 1 month na nagre-rest ka, mag-sunblock ka lang, okay na yon. And may additional pala na skincare naman, kung gusto naman malaman kung ano naman ang mga pwede mong gamitin while nagre-rest ka. May pwede kang gawin while nagre-rest ka, ay gagawa din tayo ng video niya. Ano pa pala tayong idadagdag? Paano mo malalaman pala, may nagtanong kasi, paano mo malalaman kung ang rejuvenating set ay hindi sa'yo umi-effect, or kung paano mo malalaman na hindi ka hiyang dyan sa rejuvenating set. Kasi guys, ang sinasabi kasi kapag gumagamit ka ng rejuvenating set is yung purging, it's normal lang naman. Pero yung purging ay would last lang for a week, for 1 week. Dapat after that ay magdadry na yan at magsisimula ka ng mag-peel at gumanda na yung skin mo. Pero kapag hindi po nangyari yon at patuloy yung pagdami ng pimples mo, mas lalo siyang lumala, mas pumula, mas nagkaroon ka ng basta mga kakaibang reaction, ibig sabihin po nun ay hindi po para sa'yo ang rejuvenating set. So, ayun lang guys. I hope you like this video at sana nakakuha kayo ng tips dito paano gumamit at kung gusto niyo bang gumamit ng rejuvenating set. Make sure din guys na yung bibilan niyo pala ng mga set na to ay legit seller ng kahit anong brand na yan. Dapat mag-check kayo kung legit ba yung store na yan. Magbasa din kayo ng mga comments kung ang binibenta ba nila ay authentic. Kasi dun pa lang, pag simula mo pa lang, sigurado may mangyayari na sa skin mo kapag hindi ka marunong gumamit tapos ang ginamit mo ay fake pa. So, ayun lang guys. I hope you like this video. Ay, kung gusto mo ma-update sa mga bagong video ko ay mag-subscribe ka lang sa aking channel and i-share mo na din yung video na to kung meron ka mga kilala dyan na kailangan itong malaman. So, ayun lang guys. Bye-bye!